Patok sa mga mamimili ang mga kakaiba at murang produkto sa mga tiangge o bazaar. Kaya ang ilang nagsisimulang magnegosyo sa mga tiangge pinipiling mamuhunan. May report si Lay Alves. Shoppers haven ng mga bazaar at mga tiangge para sa mga nais makabili ng magagandang damit, sapatos, accessories at iba pang mga kagamitan na sulit sa presyo. Dahil karaniwang dinadagsa ang mga bazaar, dito pinipili ng ilang simulan ang kanilang negosyo. Ano nga ba ang patok na produkto sa mga bazaar? You have to choose a product which interests you. It should be something unique, something new in the market. Rare sneakers ang hilig ni Jeffrey Espiritu, kaya ito rin ang pinasok niyang negosyo. Pumatok online at ngayon, sisimulan na rin niya ang pagsali sa mga bazaar. For us, advantage yun dahil it will create more market for us. Especially sneakers. Pag sinabi naman natin sneakers, basta lalaki mahilig sa sneakers eh. Mga sariling disenyo naman ng mga damit at cute accessories ang ibinibenta ni John Balaoro na kasisimula lang sumali sa mga bazaar. Sa huling bazaar na sinalihan niya, ang wala pang 10,000 puhunan, naging 25,000. Hobby lang po talaga yung unang paggawa. Tapos pinost ko siya once sa Facebook. Maraming nag-likes, tipong magbenta daw po kami. Ang nakaka-overwhelm lang din yung tipong mga kasulubong namin na parang gawa namin yan. 1,500 hanggang 6,000 pesos kada araw ang upa sa espasyo sa mga bazaar. Ang ginawa raw ni John para makatipid, nakipag-share ng pwesto sa iba pang sellers. Pero dahil daan ang bilang ng mga booth sa mga tiangge, kailangan ding planuhin kung paano ka mapapansin ng mga mamimili. Mas maganda yung presentation, the better for you. You have to present it in such a way that your products are reachable by the shoppers. You also have to get ready for big buyers. Mahalaga ring friendly at aggressive ang sales staff. Ang panimulang puhunan naman sa goods depende sa klase ng produktong ibebenta. Meron daw nagsisimula sa hanggang 50,000 pesos o mas mababa. May appeal din daw ang mga negosyong may sinusuportahang advocacy. Halimbawa, kung ang bahagi ng kita ay napupunta sa isang mahirap na komunidad. Bukod sa magandang kalidad ng mga produkto, dapat sulit sa presyo rin ng mga ito. Humanda rin sa mga tawad. At para walang gusot, bago simulan ng tiangge o bazaar business, kumonsulta sa organizer o sa BIR kung kailangan mo nang iparehistro ang inyong negosyo. Lay Alves, GMA News.